Ang pasaporte ng Pilipinas ay muling nagliwanag sa tuktok ng pandaigdigang ranggo ng Henley Passport Index na nagpapahintulot sa humigit kumulang 145 na bansa na mapasok ng walang visa o may visa on arrival. Ang bilang na ito ay malayong malayo sa 79 na bansa ng Saudi Arabia. Sa sandaling nakita ko ang balitang ito, sumagi sa aking isip ang mukha ng aking mga dating kasamahan na nangutya sa akin. Sila ang nagtawa at nagpakalat na ang pasaporte ng Pilipinas ay walang silbi, isang kaputol na papel na walang halaga sa internasyonal na komunidad. Ngunit ngayon, sila ay yuyuko sa harapan ko. O, ang dakilang Pilipinas. O, ang pasaporte na puno ng kaginhawaan. Sa aklat na ito ng kulay maroon na kinikilala ng buong mundo, matagumpay kong nakamit ang perpektong paghihiganti. Hayaan ninyong ikuwento ko na sa inyo ang salaysay na ito. Ako si Maya, 25 taong gulang, at ipinanganak at lumaki sa Riyadh, Saudi Arabia. Ngayon, isa akong naturalized Pilipino. Hayaan ninyong ibahagi ko sa inyo ang kuwentong nagpabago sa aking buhay. 3 taon na ang nakalipas, nagtatrabaho ako bilang isang marketing associate sa Middle East branch ng isang kilalang Philippine BPO company sa Riyadh. Sa aming departamento, kasama ako, 5 kaming babae. Si Nuura ang aming pinuno, ipinanganak sa isang mayamang pamilya at nag-aral sa London, palagi niyang iniisip na siya ang pinakamahusay. Nagsimula ang lahat ng umangat ako sa aming negosyo dahil sa aking trabaho na direktang konektado sa Manila headquarters. Dahil sa husay ko sa Tagalog at pag-unawa sa kultura, ako ang naatasan sa mga mahahalagang proyekto. Mula noon, nag-iba ang tingin sa akin ni Nuura. Isang araw sa oras ng tanghalian, lumapit si Nuura at ang iba pa sa aking mesa. Naririnig namin, nag-aaral ka pa ng Filipino? Baka gusto mong manatili diyan sa Pilipinas? Sagot ko, ng tapat, kung bibigyan ng pagkakataon, gusto kong magtrabaho sa Manila HQ. Sa sandaling iyon, nagtawanan sila. Humalakhak si Nuura at nagsabing, Pilipinas? Yang maliit na kapuluan sa Asya? Ang pasaporte nila ay mas masahol pa kaysa sa atin, walang puwesto sa internasyonal na komunidad, isa itong ulilang pasaporte. Tumulong si Hana at nagdagdag, Oo, tama, ang may pasaporte ng Pilipinas, sasalubungin lamang ng pag-iinsulto sa airport at palaging nalilito sa pag-apply ng visa. Mas mahusay pa sa Amerika o London. Mas malupit pa ang sinabi ni Lynn, ano ang gagawin ng isang babaeng Arabe sa Pilipinas? Kahit makakuha ka ng Pilipino na identidad diyan, wala pa ring silbi. Isa ka lang magiging may-ari ng walang silbing pasaporte. Dagdag pa ni Myla, nabalitaan ko, kahit ang mga Pilipino mismo ay umaalis at nag-abroad, lahat ay nagkukumahog mag-migrate sa Amerika o di kaya ay maging OFW. Pakiramdam ko ay napunit ang aking puso, ngunit ang tunay na kahihiyan ay paparating pa. Magpustahan tayo, deklara ni Nora. Kung si Maya ay makakapunta sa Pilipinas, makakuha ng pasaporte ng Pilipinas, at gagamitin niya ito para makakuha ng espesyal na trato, ibibigay ko sa kanya ang lahat ng aking branded bags. Ngunit hindi iyan mangyayari dahil ang pasaporte nila ay hindi makakaabot sa paa ng ating pasaporte ng Saudi Arabia. Nagpalakpakan at nagtawanan ang 4. Nandoon ako, hindi makagalaw. Ang galit at hiya ay nagpatindig ng aking balahibo. Nang gabing iyon, nagtago ako sa ilalim ng kumot at umiyak. Ano ba talaga ang Pilipinas at bakit nila ako hinuhusgahan ng ganito? Binuksan ko ang aking laptop at nagsimulang magsaliksik. Pagkatapos, natuklasan ko ang isang nakakagulat na katotohanan. Kahit na nahaharap sa mga hamon sa diplomatikong relasyon, ang pasaporte ng Pilipinas ay mataas ang ranggo sa buong mundo. Visa-free at visa on arrival sa halos 145 na bansa, kasama ang mga pangunahing bansa sa Amerika, European Union at Japan. Ang pasaporte ng Saudi Arabia ay may 79 na bansa. Ibig sabihin, ang Pilipinas ay may higit sa 60 na bansa na pwedeng puntahan ng malaya. Higit pa rito, ang Pilipinas ay isa sa pinakamalaking source of skilled labor sa mundo, may matatag na ekonomiya at isa sa pinakademokratiko at malayang bansa sa Asya. Ang basura na pasaporte na tinawag nila ay sa katunayan
isang pasaporte na may mataas na halaga at dignidad. Sa sandaling iyon, nag-alab ang apoy ng paghihiganti. Kailangan kong pumunta sa Pilipinas. Kailangan kong makuha ang pasaporte ng Pilipinas at isumpa na balang araw makikita ko silang nakaluhod. Kinabukasan, lumapit ako sa Human Resources at nag-apply para sa deployment plan sa Manila HQ. Nagulat ang HR head at sinabi, ito ang unang beses na may nag-volunteer mula sa Middle East branch na pumunta sa HQ. Ngunit hindi ako sumuko dahil nakasalalay ang buong buhay ko dito. Nang gabing iyon, may nag-pop up sa chat group mensahe mula kay Nora. Balita ko, nag-apply talaga si Maya sa Pilipinas. Malamang hindi siya tatagal ng ilang buwan at uuwi siyang umiiyak. Tingnan na lang natin. Agad kong kinuhanan ng screenshot ang mensahe na iyon at iningatan. Dahil balang araw, ipapakita ko ulit iyon sa kanila. Nagsimula na ang paghihiganti. Pagkatapos kong magpasa ng aplikasyon, isa pang laban ang naghihintay sa akin. Nang sinabi ko sa aking mga magulang, nagulo ang bahay. Nagalit si tatay at sumigaw. Hinding-hindi. Hindi ko papayagan na iisa ka lang na pupunta sa isang banyagang isla sa Silangang Asya. Umiyak si nanay at hinawakan ang aking kamay. Bakit kailangan mo pang pumunta sa ganoong lugar? Pwede ka namang mabuhay ng maayos dito sa Saudi Arabia. Ngunit hindi ako sumuko. Gabi-gabi kong kinumbinsi ang aking mga magulang, ipinaliwanag ko kung gaano kaganda ang Pilipinas at kung gaano kahalaga ang pagkakataong ito para sa aking karera. Pagkatapos ng isang linggong pagtatalo, nagbigay ng kondisyon si tatay. Kung walang resulta sa loob ng 6 na buwan, bumalik ka agad. Amla. Sa opisina, lalong lumala ang sitwasyon. Opisyal nang sinimulan ni Nora ang pagsabotahe. Tahimik niyang inalis ang mga dokumento sa proyekto na hawak ko. Sinadya niyang ibigay sa akin ang maling oras ng conference call sa HQ at nagpakalat pa siya ng tsismis sa aming boss na wala akong kakayahan sa trabaho. May isang araw na muntik na akong bumagsak. Biglang nawala ang isang mahalagang presentation file. Kinailangan kong magpuyat upang gawing muli ang lahat. 4:00 ng umaga, ako lang ang nagtatype sa keyboard sa walang laman na opisina, tumulo ang aking luha. Gusto kong sumuko. Iniisip ko, kailangan ko pa ba talagang gawin ito? Sa sandaling iyon, may mensahe akong natanggap mula kay Nora. Hindi ka pa natutulog? Kung isusuko mo na ang Pilipinas, hindi mo na kailangan pang magdusa. Sandaling nakita ko ang mensaheng iyon, lalo akong nagising. Kinagat ko ang aking labi at sumumpa na hinding-hindi ako susuko. Kailangan kong magtagumpay sa Pilipinas. Pagkatapos ng 3 buwan, inihayag ang resulta ng deployment. Direkta akong tinawagan ng HR Department ng Manila HQ. Lubos naming pinahahalagahan ang kakayahan ni Maya sa Filipino at ang kanyang work output. Pinahihintulutan ang iyong deployment sa Manila HQ sa loob ng 2 taon. Sa sandaling narinig ko ang balitang iyon, nanghina ang aking mga tuhod. Tumakbo ako sa banyo ng opisina at umiyak ng malakas. Naghalo ang kasiyahan, ginhawa at ang pananabik na lumapit ako sa aking paghihiganti. Ang reaksyon ni Nora at ng mga kasamahan ko ay inaasahan ko. Sa labas, nagsabi sila ng congrats, ngunit malamig ang kanilang mga mata. Pagkatapos ng trabaho, hinarang ako ni Nora. Ang ganda naman, Maya, pero tatagal ka ba dyan? Naririnig ko kahit na mainit ang mga Pilipino, mataas ang stress sa trabaho, lalo na para sa isang babaeng Arabe. Hindi ako sumagot. Ngumiti lang ako iyon ang ibig sabihin ng tingnan na lang natin. 1 linggo bago ako umalis, naghapunan kami ng aking pamilya. Hindi na napigilan ni nanay ang pag-iyak. Tahimik na kumain si tatay at sa huli ay nagsabi, kahit mabigo ka, ayos lang, umuwi ka lang, walang problema. Ngunit ang mga salitang iyon ay nagpaalab sa akin. Sumumpa ako sa aking puso na hinding-hindi ako babalik bilang isang loser. Dumating ako sa Ninoy Aquino International Airport noong madaling araw ng Marso 2022. Sa sandaling bumaba ako ng eroplano na puno ang aking baga ng hangin maalinsangan at bago. Iyon ay isang komplikadong emosyon na may takot at pananabik. Habang nakapila para sa immigration, nakita ko sa unang pagkakataon ang lakas ng pasaporte ng Pilipinas. Sa katabing pila, ang mga may pasaporte ng Pilipinas ay mabilis na dumaan sa e-gate. Samantala, ako,
na may pasaporte ng Saudi Arabia ay kailangang maghintay ng mahigit 30 minuto. Tinanong ako ng detalyado ng immigration officer tungkol sa layunin ng paglalakbay, tagal ng pananatili at tirahan. Sa sandaling iyon, napagtanto ko, balang araw, gusto ko ring dumaan sa mabilis na lane na iyon. Kailangan kong makuha ang pasaporte ng Pilipinas at dumaan ng may dignidad. Pag-alis ng airport, dumiretso ako sa single suite na inihanda ng kumpanya sa Makati. Kahit na masikip at banyaga, pambihira ang kapayapaan sa aking puso. Siguro, dahil sa wakas, ay nakarating na ako sa entablado ng aking paghihiganti. Mula sa bintana, makikita ko ang night view ng Makati skyline. Habang tinitingnan ang mga kumikinang na ilaw, bumulong ako, Pilipinas, sige na. Bigyan mo ako ng pagkakataon na patunayan ang aking sarili. Ganoon nagsimula ang aking buhay sa Pilipinas. Mas mahirap ang buhay sa Pilipinas kaysa sa inakala ko. Sa unang araw, pagpasok ko sa opisina ng HQ, nanigas ako sa kaba. Inasahan kong makakakuha ako ng kakaibang tingin dahil sa aking hijab, ngunit iba ang naging resulta. Agad na lumapit ang mga kasamahan at bumati. Mayroong isa na nag-research pa ng bati sa Arabic at binasa iyon sa akin. Mayroon pang masigasig na nagtanong kung gusto ko ng pansit o halo-halo. Ang mainit na pagtanggap ay nagpabawas ng aking kaba. Ngunit mas mahirap ang trabaho kaysa sa inakala ko. Kahit na kumpiyansa akong nag-aral ng Tagalog, ang mga salitang lumalabas sa aktwal na meeting ay parang banyaga. Ang mga Pilipinong jargon, Taglish, at pinaikling salita ay nagpapasakit sa aking ulo pagkatapos ng meeting. Kinailangan kong magpuyat upang makagawa ng isang report. Ang ginagawa ng mga kasamahan, sa loob ng 30 minuto, inaabot ako ng 3 oras. Pagkatapos ng halos isang buwan, tinawag ako ng team leader para sa isang pribadong pag-uusap. Sa totoo lang, hindi ko inaasahan ang pag-unlad mo. Kung hindi ka magpapabuti sa evaluation pagkatapos ng 6 na buwan, kailangan kitang ibalik sa Saudi Arabia. Habang palabas sa opisina, tumulo ang aking luha. Nagtago ako sa banyo at umiyak ng matagal. Nang gabing iyon, nagpadala ng mensahe si Nora. Kumusta? Pagod ka na, di ba? Sabi ko na, makinig ka sa akin. Hindi ako sumagot. Sa halip, umupo ako sa aking desk at binuksan ang aklat-aralin ng Tagalog, nagbasa hanggang 3:00 ng madaling araw. 4 na oras na tulog, pagkatapos ay trabaho ulit. Nagpatuloy ang buhay na ito sa loob ng ilang buwan. Sa kabutihang palad, marami akong natanggap na tulong mula sa aking mga kasamahan. Ipinaliwanag nila ng maigi ang mga ekspresyong hindi ko naiintindihan. Sa halip na pagalitan ako sa mga pagkakamali, tinuruan nila akong muli. Sa oras ng tanghalian, dinala nila ako sa mga masasarap na karinderya at ipinakilala sa akin ang mga pagkain sa night market. Dahil dito, mabilis akong nakapag-adjust. Si Tess, lalo na, ang nag-alaga sa akin. Siya ay kasamahan ko sa grupo at simula pa lang ay pinaupo na niya ako sa tabi niya. Magtanong ka lang kung may problema ka, sabi niya. Tinuruan niya ako ng mga tunay na ekspresyon sa Filipino at nagbigay ng tips sa trabaho. Pagkatapos ng trabaho, sinakay niya pa ako sa kanyang motor para libutin ang Maynila. Tuwing nahihirapan ako, nakikinig siya sa akin at inaaliw ako. Isang araw, umiyak ako habang nakayuko sa mesa dahil nag-overtime. Lumapit si Tess, inabutan ako ng milk tea at sinabi, Maya, kaya mo yan. Nakikita ko, nagpupursige ka talaga. Ang Pilipino, lalo na kaming mga taga-Manila, ay bilib sa mga taong nagsisikap. Sa sandaling narinig ko iyon, nag-init ang aking mga mata. Para hindi ko ipakita, sinipsip ko na lang ang pearls sa tsaa. Dumating ang araw ng 6-month evaluation. Kinakabahan akong umupo sa harap ng team leader. Tiningnan ng team leader ang aking mga dokumento at sinabi, Maya, malaki ang improvement mo. Pinapayagan ang extension ng iyong deployment. Sa sandaling iyon, nanginig ang aking buong katawan. Lumabo ang aking paningin dahil sa ginhawa. Paglabas ko ng opisina, tumakbo ako kay Tess. Walang salita, mahigpit kong hinawakan ang kanyang kamay. Ngumiti si Tess at sinabing, alam ko na. Ngunit malayo pa ang tunay na layunin. Ang pagkuha ng Philippine citizenship, iyon ang panghuli kong mithiin. Pagkatapos ng trabaho,
dumiretso ako sa Immigration at PSA Philippine Statistics Authority para magtanong. Mahigpit ang mga kondisyon. May mga special naturalization plans para sa mga banyagang high-skilled professionals na hindi kailangang talikuran ang kanilang orihinal na nasyonalidad, ngunit napakataas ng threshold. Kailangan mong patunayan ang malaking kontribusyon sa bansa o special expertise. Ang general naturalization naman ay nangangailangan ng minimum residency, pagpasa sa Filipino Language Proficiency Test, good moral character, at financial proof. Bawat isa ay parang isang mataas na bundok. Kailangan kong makahanap ng paraan. Gabi-gabi akong naghahanap online. Nagpasya akong hamunin ang high-skilled professional track. Kahit mahigpit ang kondisyon, ito ang pinakamahusay na paraan para patunayan ang aking kakayahan. Sa sandaling iyon, nagdesisyon akong gumawa ng output sa kumpanya na makikilala upang maging kwalipikado sa high-skilled na naturalization. Ikinuwento ko kay Tess ang aking plano. Nanlaki ang kanyang mga mata. Talaga? Gusto mong maging Pinay? Tumango ako. Tinitigan ako ni Tess sa loob ng ilang sandali at nagsabing, kung ganoon mas tutulungan pa kita. Gawin natin ito ng magkasama. Nang gabing iyon, isinulat ko sa aking journal, kailangan kong makuha ang pasaporte ng Pilipinas. Kailangan kong ipakita kay Noura na ang pasaporte ng Pilipinas ay hindi basura, kundi isang susi sa mundo. Ang pangalawang hadlang sa paghihiganti ay nagsimula. Para sa special naturalization, kailangan ng output na hindi pangkaraniwan, dumating ang pagkakataon sa hindi inaasahang lugar. Nagpasya ang kumpanya na lumahok sa bidding ng isang malaking proyekto sa Saudi Arabia. Kailangan nila ng tao na may alam sa Middle East market. Natural, nabanggit ang aking pangalan. Tinawag ako ng team leader. Maya, ikaw ba ang bahala sa proyektong ito? Kumabog ng malakas ang aking puso. Ito na ang pagkakataon. Ito ang aking entablado upang patunayan ang aking sarili. Sa loob ng 3 buwan, nagtrabaho ako ng parang baliw. Nagpuyat ako sa pag-aayos ng proposal, video conference sa mga mamimili sa Saudi Arabia, at paggawa ng marketing strategy na angkop sa kanilang kultura. Ako lang ang makakagamit ng Arabic at Filipino ng sabay-sabay. Si Tess naman, ginabayan ako sa Philippine business etiquette at presentation skills. Nagkaroon din kami ng krisis. Nabalitaan namin na mas mababa ang presyo na inaalok ng aming kalaban. Nang hina ang aming koponan, ngunit hindi ako sumuko. Nagpuyat akong muli para baguhin ang strategy at sinuri ko ng malalim kung ano talaga ang gusto ng Saudi side. Nalaman ko na hindi presyo ang gusto nila, kundi ang kalidad, tiwala, at long-term partnership na kinakatawan ng Philippine brand. Sa araw ng huling presentation, nag-travel ako sa Riyadh. Nang pumasok ako sa conference room, nanginig ang aking mga binti. Sa harap ng mga Saudi executives, ipinaliwanag ko ang technological advantage ng Philippine company sa Arabic. Nakita kong nagbago ang kanilang mga tingin. Pagkatapos ng presentation, lumapit ang isang executive at nakipagkamay sa akin. Hindi ko inasahan na may ganyang tao sa Philippine company. Pagkatapos ng 1 linggo, dumating ang balita na napanalunan namin ang bidding isang kontratang nagkakahalaga ng 700 milyon. Ito ang pinakamalaking order ng kumpanya sa Middle East simula nang itatag ito. Ako ay binigyan ng parangal sa harap ng mga executives ng HQ. Sa sandaling iyon, tumulo ang aking luha. Nanginig ang aking buong katawan sa ideya na, sa wakas, nagawa ko. Ang balitang iyon ay nakarating din sa Riyadh branch. Nagpadala ng mensahe si Noura, "Congrats. Pero ano naman, isa ka pa ring banyaga. Kahit magtagumpay ka sa Pilipinas, kailangan mo pa ring bumalik." Hindi ako sumagot. Sa halip, kinuhanan ko ng screenshot ang mensaheng iyon. Dahil balang araw, ipapakita ko ulit iyon sa kanya. Pagkatapos ng tagumpay ng proyekto, nag-alok ang kumpanya ng permanent employment. Hindi na deployment, kundi isang opisyal na empleyado ng HQ. Nang pipirmahan ko ang kontrata, nanginig ang aking kamay. Sa ganitong paraan, pwede na akong magpatuloy sa pagtatrabaho sa Pilipinas ng legal. Kasabay nito, naghanda ako para sa Filipino Language Proficiency Test, FLPT. Nag-aral ako sa review center pagkatapos ng trabaho at nagbasa sa library tuwing weekend. Ang layunin ay advanced o mastery level ang pinakamataas.
Tinulungan ako ni Tess sa mock interviews at essay revisions. Sa mismong araw ng exam, kinakabahan ako. Pagkatapos ng listening, reading, at lahat ng bahagi, nalula ako. Pagkatapos ng isang buwan, inihayag ang resulta, advanced level. Tiningnan ko ang screen ng paulit-ulit at pagkatapos ng ikatlong kumpirmasyon, saka lang ako naniwala. Ngayon, kumpleto na ang halos lahat ng requirements para sa naturalization application. Recommendation letter mula sa kumpanya, project results, language proficiency certificate, tax certificates. Sa isang malaking sobre, dinala ko ang mga dokumento sa immigration office at ipinasa ang aking high-skilled professional naturalization application. Tiningnan ng officer ang mga dokumento at sinabing, dahil high-skilled professional ito, napakahigpit ng review. Maghintay ka ng may pasensya sa resulta ng review ng Department of Justice. Nagsimula ang paghihintay. Bawat araw ay parang isang taon. Nag-aalala ako, paano kung ma-reject? Maraming araw akong hindi makatulog, hanggang sa isang araw, tumawag ang officer. Muntik nang huminto ang aking puso. Gamit ang nanginginig na kamay, sinagot ko ang telepono. Binibining Maya, congratulations. Ang inyong naturalization permit ay approved na. Pumunta po kayo para sa pagkuha ng inyong ID at pasaporte. Sa sandaling iyon, nanghina ang aking mga tuhod. Napaupo ako sa sahig ng opisina at umiyak ng malakas. Nagulat ang mga kasamahan ko at tumakbo palapit, ngunit hindi ko mapigilan ang pag-iyak. Sa wakas, nagawa ko. Tinawagan ko si Tess at hindi ako makapagsalita, umiyak lang ako. Napagtanto ni Tess, ganoon pala. Congratulations, Maya. Ilang araw ang lumipas, nakuha ko ang aking ID sa PSA at nag-apply para sa pasaporte. Sa pagtingin sa aking pangalan sa ID, puno ako ng damdamin. Naalala ko pa ang sandaling sumumpa ako sa harap ng monumento ni Jose Rizal. Nanginginig ang aking boses. Ganoon, ako ay naging isang mamamayan ng Republika ng Pilipinas. Ngayon, oras na para magsimula ang tunay na paghihiganti. Pagkatapos ng 2 buwan nang makuha ko ang pasaporte ng Pilipinas, nakatanggap ako ng aking unang overseas business trip assignment, Dubai International Technology Expo, ang pinakamalaking IT exhibit sa Middle East. Ang kumpanya ang naatasan sa Philippine Pavilion. Ako ay pinadala bilang Arabic interpreter at business manager. Ito ang una kong business trip gamit ang aking bagong pasaporte, nasasabik at kinakabahan. Sa departure hall ng NAIA, kumabog ng malakas ang aking puso. Ito ang unang pagkakataon na ipapasa ko ang pasaporte ng Pilipinas. Tumayo ako sa e-gate, facial recognition scan. Sa tunog ng beep, bumukas ang gate. Wala pang 10 segundo. Ang katotohanan na kailangan kong maghintay ng matagal sa manual counter noong may pasaporte ako ng Saudi Arabia ay parang isang kasinungalingan. Pagdating sa Dubai Airport, mas malaki ang naghihintay na shock. Kahit na kailangan ng e-visa ang Pilipinas para makapasok sa Dubai dahil ang Pilipinas ay isang economic power na nagpapadala ng skilled labor, ang mga business travelers na may pasaporte ng Pilipinas ay may fast-track privilege. Dumiretso ako sa business fast lane. Tiningnan ng officer ang pasaporte ng Pilipinas, ngumiti, at nag-stamp ng welcome. Itaho, itaho. Sa sandaling iyon, sa kalapit na regular lane, may pamilyar akong narinig na boses. Bakit ang tagal? Dinala ko na lahat ng visa documents. Muntik nang huminto ang aking puso. Sino ura iyon? Sina Lynn, Hana, at Maylala, lahat sila ay nakapila sa regular foreign queue, sumasailalim sa masalimuot na document check. Namumula ang kanilang mga mukha sa inis. Natapos ko na ang immigration at naglalakad na ako patungo sa baggage claim. Sinadya kong maglakad ng mabagal hanggang sa mapansin nila ako. Maya? Boses ni Nora. Lumingon ako. Nagtuon sa akin ang tingin ng 4. Iyon ay isang ekspresyon na may pagkabigla at pagkalito. Kumaway ako at ngumiti. Long time no see. Nang matapos nila ang immigration, palabas na ako at hila-hila ang aking maleta. Hingal na tumakbo palapit si Nora. Anong nangyari? Bakit ang bilis mong nakapasok? Kinuha ko ang aking pasaporte mula sa bag at ipinakita sa kanya ang maroon na cover na may malinaw na Republika na Pilipinas na nakasulat.
Ang pasaporte ng Pilipinas ay lubos na iginagalang sa business travel. Nanlumo ang mukha ng apat. Nagtanong si Hana ng nauutal, talaga, nakuha mo na ang pasaporte ng Pilipinas? Tumango lang ako at tumalikod. Kahit narinig ko ang bulungan nila sa likuran ko, hindi ko na ininda. Sa Expo Hall, nagpatuloy ang pagbaligtad. Ang Philippine Pavilion ay inilagay sa gitna ng hall, isang malaking booth. Ang mga global companies tulad ng Philippine IT firms, BPO companies at semiconductor-related suppliers ay naroon. Ako ay miyembro ng Philippine Delegation at may VIP badge. Nang ako ay nasa isang meeting kasama ang isang buyer mula sa Dubai, dumaan sina Nuura at huminto. Nakita nilang nakikipagkamay ako sa mga Philippine executives at nagtatranslate para sa Arab buyer. Inabutan ako ng business card ng buyer at sinabing, kaya pala Pilipino, nakakapanatag ng loob ang makipagtulungan sa mga Philippine company. May kasiguruhan sa kalidad. Napakalinaw ng tunog ng mga salitang iyon. Nakita kong nanigas ang ekspresyon ni Noura. Sa huling araw ng Expo, nagkaroon ng Philippine Pavilion Reception. Ito ay isang okasyon na dinaluhan ng mga government officials at mga CEO mula sa buong mundo. Pumasok ako bilang Philippine delegate. Sa pag-check ng invitation sa pasukan, nakita ko si Noura na nakatayo sa General Attendee line. Ang badge ko ay ginto, VIP level. Nang dumaan ako sa VIP-only entrance, nagkatitigan kami ni Nora. May komplikadong emosyon ang sumilay sa kanyang mga matagalit, inggit, pagsisisi. Bahagya akong tumango at pumasok. Sa reception, nakipagkamay ako sa isang UAE Minister of Economy. Naririnig ko, galing ka sa Pilipinas. Salamat sa tech cooperation ng dalawang bansa. Habang umiinom ng champagne at nakatingin sa magandang night view ng Dubai, naisip ko, ito ay isang tanawin na hindi ko inakala 3 taon na ang nakalipas. Hawak ang pasaporte ng Pilipinas na dating tinawag na ulilang pasaporte at nakakakuha ng VIP treatment sa pandaigdigang entablado ng negosyo. May init na bumalik sa aking puso. Nagpadala ako ng larawan kay Tess at agad siyang sumagot. Ang ganda, simula na ng paghihiganti. Intamso, nang gabing iyon, nakatanggap ako ng mensahe mula kay Nora sa hotel. Maya, pwede ba tayong mag-usap sandali? Read lang, hindi ako sumagot. Hindi pa ito ang tamang panahon. Ang tunay na paghihiganti ay ngayon pa lang magsisimula. Pag-uwi ko mula sa Dubai, nag-iba na ang aking posisyon sa kumpanya. Kinilala na ako bilang Middle East Market Specialist. Dumalo ako sa mga high-level meetings at naging sunod-sunod ang overseas business trips, Singapore, Germany, UK. Naging normal na ang paglalakbay sa mundo gamit ang pasaporte ng Pilipinas. Kahit sa Europa o Amerika, nakakapasok ako ng visa-free o gamit ang e-visa, halos 145 na bansa ang bukas para sa akin. Ito pala ang pakiramdam. Sa panahong ito, may espesyal na pagkakataon na dumating. Naging miyembro ako ng company delegation para sa Global Technology Leaders Summit sa Manila. Ito ay isang okasyon kung saan nagtitipon ang mga CEO ng mga pangunahing tech companies at government officials mula sa buong mundo na nakatuon lalo na sa semiconductor supply chain. Ang Pilipinas ang host country. Ako ang naatasan sa networking sa Middle East. Isang linggo bago ang event, may hindi inaasahang balita akong narinig. May pamilyar akong pangalan ng kumpanya sa listahan ng Saudi Arabian delegation. Iyon ay ang Riyadh branch na pinagtatrabahuhan ko noon. At kasama sa listahan ng mga dadalo ang pangalan ni Nura. Kumabog ng malakas ang aking puso. Sa wakas, dumating na ang pagkakataon para sa face-to-face confrontation. Ang SMX Convention Center sa Pasay ay punong-puno ng tao. Naglalabasan ang mga watawat ng iba't ibang bansa at nagmamadaling naglalakad ang mga business people na nakasuot ng black suit. Bitbit ko ang aking Philippine Delegate badge at nagtungo sa VIP lounge. Huminto ako sa entrance. Dahil sina Nora ay nasa General Attendee Registration Area pa. Ang kanilang badge ay kulay asul General Attendee level. Ang akin ay ginto VIP level. Nagkatitigan kami. Nanigas ang mukha ni Nora. Bahagya akong tumango at pumasok sa VIP lane. Sa lounge, may hindi kapani-paniwalang nangyari. Ang vice president ng isang German car company ay lumapit at nakipagkamay sa akin
Pinuri ang chip technology ng Philippine company. Sinabi ng isang executive ng Japanese electronics company, nakakamangha ang bilis ng innovation ng Pilipinas at nag-alok ng collaboration. Lahat ay nagpakita ng malaking interes sa Pilipinas. Sa afternoon session, may presentation time para sa bawat delegation. Nang tinawag ang Philippine delegation, tumayo ako sa entablado. Sa harap ng mahigit 500 na tagapakinig, iprinisinta ko ang tagumpay ng Philippine company sa Middle East. Nang matapos ko ang presentation, na may halong Arabic at English, nagpalakpakan ang mga tao. Pagbaba ko ng entablado, nakasalubong ko si Noura. Nag-iisa siyang nakatayo sa hallway, maputla ang mukha. Maya, ikaw ba talaga ang Philippine delegate? Ipinakita ko ang aking badge. Republika ng Pilipinas, Gold VIP badge na kumikinang sa ilaw. Hindi nakapagsalita si Nora sa loob ng ilang sandali. Pagkatapos, nagtanong siya sa mahinang boses, paano nangyari ito? Hindi ako sumagot, sa halip ay nagtanong ako, gaano katagal bago kayo nakakuha ng visa para makarating dito gamit ang pasaporte ng Saudi Arabia? Namula ang mukha ni Nora. Bumulong siya, 2 buwan, paghahanda ng dokumento, interview, paghihintay ng review, 2 buwan. Kalmado akong nagsalita, dinala ko lang ang pasaporte ko. Ang Pilipinas ay may visa-free entry sa maraming bansa at napakadali ring mag-travel sa ibang bansa. Iniwan ko siya pagkatapos ng mga salitang iyon. Kahit narinig ko ang tawag ni Nora sa likuran ko, hindi ako huminto. Sa gala dinner, mas lalong nagdrama. Personal na lumapit ang Philippine Secretary of Trade and Industry sa aming mesa at bumati. Binibining Maya, naririnig ko ang inyong malaking kontribusyon sa Middle East market. Salamat. Nang makipagkamay ako sa secretary, naramdaman ko ang mga tingin ni Nora na nakatingin mula sa malayo. Ang mesa nila ay nasa sulok ng hall, ang seating para sa general attendees. Paglabas namin sa dinner, lumapit si Myla. Namumula ang kanyang mga mata. Maya, sa totoo lang, napakalakas ba talaga ng pasaporte ng Pilipinas? Inilabas ko ang aking cellphone at ipinakita ang screen ng Henley Passport Index. Ang Pilipinas ay nasa tuktok humigit kumulang 145 na bansa ang madaling mapasok. Saudi Arabia, nasa ika-65 na pwesto, humigit kumulang 79 na bansa. Tulala si Myla sa screen. Ang pagkakaiba ng 60 plus na bansa mukhang ngayon lang niya naunawaan kung ano ang ibig sabihin ng numerong iyon. Habang pauwi sa hotel, tinawagan ko si Tess. Nakita ko si Nora ngayon at nakipagkamay pa ako sa secretary. Masigla kong sinabi. Tumawa si Tess. Ngayon pa lang ang simula. Yan. Nang gabing iyon, nagpadala ng mahabang mensahe si Nora. Mga salitang, I'm sorry. Sinabing nagkamali siya. Sinabing wala siyang alam tungkol sa Pilipinas. Ngunit hindi ako sumagot dahil hindi pa tapos. Para sa perpektong paghihiganti, mayroon pang huling entablado. Ang huling entablado ng paghihiganti ay dapat maganap sa lugar kung saan nagsimula ang lahat. Riyadh. Bumalik sa lugar kung saan ako kinutya at tinawanan 3 taon na ang nakalipas. Dumating ang pagkakataon. Nagpasya ang kumpanya na magdaos ng appointment ceremony para sa Middle East Regional General Manager sa Riyadh branch at ako ang bida sa okasyong iyon. Habang nasa eroplano, tinitingnan ko ang labas ng bintana. Naaalala ko ang araw na umiyak ako at umalis sa lungsod na ito 3 taon na ang nakalipas. Ang mga sandaling kinagat ko ang aking labi matapos marinig ang mga panunukso tungkol sa ulilang pasaporte. Ngayon, magbabago ang lahat. Muntik nang pumutok ang aking puso. Pagdating ko sa King Khalid International Airport sa Riyadh, naghihintay ang unang pagbaligtad. Ipinasa ko ang pasaporte ng Pilipinas sa immigration counter. Nanlaki ang mga mata ng officer. Galing ka sa Pilipinas welcome. Dahil sa lumalaking economic cooperation ng Saudi Arabia sa Pilipinas, iba na ang trato sa mga Pilipino. Mabilis na na-issue ang visa on arrival at mabilis na tapos ang entry process. Naalala ko ang sinabi ni Nora noon na ang pasaporte ng Pilipinas ay hindi rin igagalang sa Saudi Arabia. Napangiti ako. Paglabas ko ng airport, naghihintay ang limousine na pinadala ng kumpanya, isang itim na Mercedes-Benz. Binuksan ng driver ang pinto. Welcome, Manager Maya. Sa loob ng kotse, tinignan ko ang cellphone. May mensahe mula kay Nora.
Maya, bukas sa appointment ceremony, may sasabihin ako. Hindi ako sumagot. Dahil bukas, matatapos na ang lahat. Sa araw ng appointment ceremony, punong-puno ng empleyado ang Grand Conference Room ng Riyadh branch. Dumalo rin ang executives ng HQ sa pamamagitan ng video conference. Ako ay nakatayo sa podium. Sa ibaba, nakaupo ang mga taong nangutya sa akin 3 taon na ang nakalipas, nakatingin sila sa akin. Si Nora ay nasa harap, kasama sina Hana, Lynn, at Myla. Ang kanilang mga ekspresyon ay napakakomplikado, hindi makapaniwala, gulo, at iba pang emosyon. Kinuha ng Vice President ng HQ ang mikropono. Ngayon, itatalaga namin si Binibining Maya bilang Middle East Regional General Manager. Nakakuha ng mahusay na resulta si Binibining Maya sa Manila HQ, lalo na sa kanyang malaking kontribusyon sa Middle East market. Inaasahan din namin na siya, bilang isang Pilipino, ay magiging tulay sa pagitan ng Pilipinas at Middle East. Sumabog ang palakpakan. Tumingin ako sa ibaba mula sa podium at nagkatitigan kami ni Nora. Namumula ang kanyang mga mata. Pagkatapos kong tanggapin ang appointment letter, oras na para sa aking talumpati, tumayo ako sa harap ng mikropono. Nanginig ang aking katawan, ngunit matatag ang aking boses. 3 taon na ang nakalipas, nagtrabaho ako sa opisina na ito. Nang sabihin kong gusto kong pumunta sa Pilipinas, marami ang nag-alala sa akin. Sinabi nilang walang kapangyarihan ang pasaporte ng Pilipinas at maghihirap lang ako. Tumahimik ang conference room. Nakita kong lalong namutla ang mukha ni Nora. Ngunit, patuloy ko, binigyan ako ng Pilipinas ng pagkakataon. Binigyan pa ako ng karangalan na maging isang Pilipino. Kung bakit ako nakatayo dito ngayon, ito ay dahil sa bansang ito, ang Pilipinas. Tumigil ako sandali. Kinuha ko ang aking pasaporte at ipinakita. Ang maroon na cover ay kumikinang sa ilaw. Ang pasaporte na ito ay malayang naglalakbay sa internasyonal na komunidad. Humigit kumulang 145 na bansa ang visa-free at madaling mapasok. Ito ay isang pasaporte na tinatanggap saan man sa mundo. Hindi ito basura. Ito ay isang powerful gateway sa mundo. Nagkaroon ng bulungan sa ibaba. Tumitig ako kay Nora at nagpatuloy. 3 taon na ang nakalipas, may nag-alok ng pustahan. Sinabi niya na kung makakakuha ako ng espesyal na trato gamit ang pasaporte ng Pilipinas, ibibigay niya sa akin ang kanyang branded bags. Sa Dubai, inimbitahan akong dumalo sa VIP reception. Sa Manila, tumayo ako sa entablado bilang Philippine delegate. Ngayon, nakatayo ako rito bilang general manager. Sapat na ba iyan? Natigilan ang conference room. Lahat ay nakatingin kay Nora. Namumula ang mukha ni Nora. Ibinaba ko ang mikropono at iniwan ang huling salita. Hindi ko kailangan ang mga branded bags. Sa halip, magpapasalamat ako kung itatapon ninyo ang inyong prejudice sa Pilipinas. Matapos ang appointment ceremony, nagsimulang umalis ang mga tao. Sinadya kong mag-ayos ng mga dokumento ng mabagal. Narinig ko ang mga yapak ni Nora na papalapit. Maya, lumingon ako. Nakatayo si Nora at tumutulo ang kanyang luha. Nawala ang kanyang dating kayabangan 3 taon na ang nakalipas. Patawad, nanginginig na boses ni Nora. Talagang patawad, nagkamali kami. Hindi lang sa Pilipinas, kundi sa pagtawa sa iyo, isa akong tanga. Lumapit din sina Hana, Lynn at Myla. Nakayuko silang lahat, nauna si Myla. Maya, ang galing mo talaga. Kami lang ang na-stuck sa prejudice at hindi namin naiintindihan ang mundo. Hindi namin alam na ang Pilipinas ay napakagaling na bansa. Tumulong si Lynn. Na-shock ako nang makita kitang dumaan sa business fast lane sa Dubai. Kami, halos 1 oras kaming nakapila. Maingat na nagtanong si Hana. Maya, pwede mo ba kaming tulungan? Pwede mo ba kaming turuan kung paano makakuha ng Philippine citizenship? Gusto ko ring magtrabaho sa Pilipinas. Tinitigan ko sila sa loob ng ilang sandali. Ang mga alaala 3 taon na ang nakalipas ay muling sumagi sa aking isip ang insulto, galit, luha at ang gabing sumumpa ako ng paghihiganti. Ngayon, tapos na ang paghihiganti. Ngumiti ako. Sige, tuturuan ko kayo. Pero hindi madali ha. Kailangan ninyong magsikap ng husto. Nagtanong si Nora habang pinupunasan ang luha. Maya, mapapatawad mo ba talaga kami? Nag-isip ako sandali at sumagot.
pinatawad ko na kayo. Ngunit hinding-hindi ko iyon makakalimutan dahil ang alaalang iyon ang nagdala sa akin dito. Nang gabing iyon, habang tinitingnan ko ang night view ng Riyadh, tinawagan ko si Tess. Tapos na Tess, tapos na ang paghihiganti. Tumawa si Tess. Congrats! Ngayon, nagsisimula na ang tunay mong buhay. Ibinaba ko ang telepono at tumingin sa bintana. Naalala ko ang gabing umiyak ako sa lungsod na ito at nagdesisyon kinagat ko ang aking labi at sumumpa na babalik ako. Kailangan kong patunayan. Sa wakas, nagawa ko. Bumalik akong may pasaporte ng Pilipinas at may dignidad. Ang mga taong uminsulto sa akin ay yumuko na. Ipinakita ko ang tunay na kapangyarihan ng pasaporte na tinawag nilang ulilang pasaporte. Umiyak ako. Ngayon, hindi na iyon luha ng hinanakit, kundi luha ng mainit na damdamin at pasasalamat. Pilipinas, salamat. Ang ibinigay sa akin ng bansang ito ay hindi lang pasaporte. Ito ay isang bagong buhay, bagong pagkakataon, bagong pagmamalaki, at ang perpektong paghihiganti. Pag-uwi ko mula sa Riyadh, nag-iba ako ng lubusan. Kahit tapos na ang paghihiganti, ngayon pa lang, nagsisimula ang aking kwento. Bilang Middle East Regional General Manager, abala ako sa pagitan ng Manila at Riyadh. Isang buhay na naglalakbay sa mundo, hawak lang ang pasaporte ng Pilipinas. Ito ay isang buhay na hindi ko inakala 3 taon na ang nakalipas. Kamakailan, huminto ako sandali habang nagpoproseso ng departure sa NAIA. Sa sandaling dumaan ako sa e-gate, nag-init ang aking dibdib. 10 segundo lang ang kailangan para makadaan sa gate na ito. Ang pinto ng mahigit 140 na bansa sa mundo ay bukas. Tinatanggap ako saan man ako magpunta. Lahat ng ito ay posible dahil isa akong Pilipino. Sa ibang bansa, mas naramdaman ko kung gaano kadakila ang bansang Pilipinas. Ang mga buyers na nakilala ko sa Dubai ay nagsabi na kung produkto ng Pilipinas, automatic na may tiwala. Pinuri ng German entrepreneur ang semiconductor technology ng Pilipinas. Sinabi ng Japanese executive na nakakamangha ang efficiency ng Pilipinas. Kinikilala ng mundo ang halaga ng pasaporte na ito. Ang ranking ay hindi lang numero. Ito ay patunay na pinagkakatiwalaan ng mundo ang Pilipinas. Ito ay international recognition na bilang isang mamamayang Pilipino, karapat-dapat akong tanggapin saan man. Paano nakarating dito ang maliit na isla na ito mula sa isang agricultural society na may kakulangan sa materyales? Tumayo ito at naging global technology hub, naging democratic beacon ng Asia at isang bansa na may pasaporte na kinikilala ng buong mundo. Minsan, naglalakad ako sa tabi ng Manila Bay o tinitingnan ang night view ng Makati at iniisip ko, ang ibinigay sa akin ng bansang ito ay hindi lang citizenship, nagbigay ito ng bagong pagkakataon, bagong pangarap at bagong pagmamalaki. Ilang araw na ang nakalipas, naghapunan kami ni Tess. Tinanong niya ako, ano ang pinakamagandang bagay sa pagiging Pilipino? Nag-isip ako at sumagot, ang pagiging may dignidad. Saan man ako magpunta, kaya kong itaas ang aking noo. Kapag sinabi kong Pilipino ako, nag-iiba ang tingin ng mga tao, puno ng kabaitan at paggalang. Iyon ang pinakamahusay. Ngumiti si Tess. Ikaw ang tunay na Pilipino, Maya. Ang mga salitang iyon ay tumimo sa aking puso. Kahit may lahi akong Arabe, ang puso ko ay ganap na Pilipino. Mahal ko ang bansang ito at ipinagmamalaki ko na ako ay mamamayan nito. Minsan, nakakatanggap ako ng mensahe mula sa aking mga dating kasamahan sa Riyadh. Naririnig ko na si Noura ay nag-aaral ng Filipino ngayon. Sabi niya, gusto rin niyang magtrabaho sa Pilipinas balang araw. Si Hana ay baliw na sa mga Pinoy teleserye, gabi-gabi siyang nanonood. Sina Lynn at Myla ay nagpaplano ng trip sa Pilipinas, gustong pumunta sa Intramuros at night market. 3 taon na ang nakalipas, tinawag nilang marginal island ang Pilipinas at tinawanan ang pasaporte ng Pilipinas bilang basura. Ngunit ngayon, lahat ay naghahangad sa Pilipinas at lahat ay gustong magkaroon ng pasaporte ng Pilipinas. Ito ay isang kumpletong pagbaligtad at ako ang buhay na patunay ng pagbabagong iyon. Gusto kong sabihin sa inyo na nagbabasa nito, alam ba ninyo ang halaga ng pasaporte ng Pilipinas? Alam ba ninyo ang kapangyarihan na nasa loob ng maroon na cover na iyon?
Isang pasaporte na nagbubukas ng pinto ng mahigit 140 na bansa. Isang pasaporte na pinagkakatiwalaan saan man sa mundo. Iyan ang pasaporte ng Pilipinas na pag-aari ninyo. Para makuha ang pasaporteng iyon, nagsumikap ako sa loob ng 3 taon. Umiyak ako, kinagat ko ang aking labi, at tiniis ko ang di mabilang na sandali na gusto kong sumuko. Ganoon kahalaga ang pasaporte na ito. Baka hindi ninyo alam ang halaga nito, kayong mga ipinanganak na Pilipino. Ngunit kaming mga nagmula sa labas ay alam kung gaano kalaking biyaya ang maging isang mamamayang Pilipino. Kamakailan, nag-celebrate ako ng 3rd anniversary ng aking citizenship. Pumunta ako sa Luneta Park at tumayo roon ng matagal. Sa diwa, nakikita ko ang hindi mabilang na mga taong nagtanggol sa bansang ito, ang mga nakaraang henerasyon na lumikha ng economic miracle, at lahat ng taong nagpapataas ng status ng Pilipinas sa sandaling ito. Dahil sa inyo, nabubuhay din ako bilang isang marangal na Pilipino. Umiyak ako, luha ng pasasalamat. Mula ngayon, mabubuhay ako para parangalan ang pangalan ng Pilipinas. Bilang tulay sa pagitan ng Pilipinas at Middle East, ipapaalam ko sa mas maraming tao kung gaano kadakila ang Pilipinas. Ibibigay ko sa mundo ang ibinigay sa akin ng bansang ito. Pilipinas, ang bansang nagpabago sa aking buhay, ang bansang mamahalin ko magpakailanman. Kung ikaw ay isang Pilipino, ipagmalaki mo ang katotohanang iyan, ang Pilipinas na kinikilala ng mundo, ang pasaporte ng Pilipinas na kinaiinggitan ng mundo, at ang Pilipino na iginagalang ng mundo. Ako ay isang Pilipino, at ikaw din ay isang Pilipino. Pilipinas, mahal kita. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Kung nakatulong ito sa inyo, paki-like at subscribe at i-click ang bell. Babalik ako na may mas maraming kwento na magpapakilig sa inyo. Salamat sa panonood.